Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal na iwanan. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang pilitin natin ang sarili natin at nawala na ugaling. Dahil sa ito sa atin ang natin. Panahon na ng pagbabago, at mamunan sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at takas, kagandahan at talento, ang makipagpaligsahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, Buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit ang magandang bukas, sumunga ng bagong Pilipinas. panahon na. Hey, mga kaibigan, again, welcome back po sa aking channel. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kababayan natin from Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat po ng ating mga ka-OFW saan lupalop man po kayo ng daigdig naroroon, ay isang mapagpalang araw po ng Sabado. Ito ngayon ang pag-usapan natin, mga kaibigan. Etong mensahe ni PBBM para kay Kibuloy. Mga kaibigan, so panoorin natin at pakinggan ang mensahe ng ating mahal na Pangulo. Team in the U.S. Were filed before I became president. So I guess he's very worried. Linaw, sabi ni PBBM na yung kaso ni Kibuloy sa US ay na-file bago pa siya maging presidente. Baka meron na naman mandadamay diyan kay PBBM, yung mga walang magawa, no? Yung mga walang magawa, yung mga walang ma-content na kung ano-ano na lang ang sinasabi. Lagi na lang dinadamay, di ba? Yung nananahimik naming Pangulo, O yan, nilinaw na, yung kaso ni Kibuloy sa Amerika ay na-file bago pa siya maging presidente. O sige, tuloy. No. Well, I would just advise him that just may advice na. Kibuloy, makinig ka. Anointed one. Self-proclaim na may-ari ng sanlibutan. Self-proclaim na may-ari ng mga kaluluwa. Yan makinig ka. May advice ang Pangulo. Isipin mo yan, no? Kahit na sinisiraan ninyo pagkaminsan ng Pangulo namin, pero ito,
'di ba, nag-a-advise pa rin sa'yo. Alam niyo mga kaibigan, kapagka ang isang tao ay, nag-a-advise, 'di ba, ibig sabihin nandoon yung pagmamalasakit, 'di ba? Isipin niyo 'yan, tinitira lagi si PBBM pero nando'n pa rin yung pagmamalasakit ni PBBM, 'di ba? Nagbibigay pa rin ng advice. O 'di ba mga kaibigan, ano yung payo, ano yung payo ni, PBBM para dito kay Kibuloy? Tingnan natin. Kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. 'Di ba? Tama naman sabi niya, 'di ba? Kung meron din lang siya naman sasabihin, 'di ba? O, di humarap siya sa Senate, humarap siya sa Kongreso para i-save naman niya yung kanyang yung side story, yung kanyang sarili, 'di ba? O ilabas niya, 'di ba? Hindi yung sasabihin niya sa talinghaga na siya ay anong tawag yun? Sinabi niya kanina yung sa talinghaga niya, mga kaibigan, 'di ba? Marangal, no? Patunayan mo, lumabas ka. Yun din ang payo ni PBBM, no, mga kaibigan. Lumabas ka. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Tama, di ba? Sabi ni PBBM, pag hindi siya sumipot, ipapakontempt siya, tapos manglalaban siya, malaking gulo nga naman, di ba mga kaibigan? Malaking gulo naman. Paano na lang yung sinasabi niya na nagmamalasakit siya sa bayan, di ba? Nagmamalasakit siya sa mga Pilipino. Kung isasabak naman niya sa malaking kaguluhan, lalong-lalo na yung mga nakapaligid sa kanya, di ba? So, pag sinabi ni Kibuloy na nagmamalasakit siya sa bayan, iyon ay isang kahipokrituhan. Di ba? O isang kahipokrituhan. Di ba mga kaibigan? O. Tuloy. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We were trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Di ba? Ang ganda, mga kaibigan. Di ba? Ang ganda ng advice ng ating mahal na Pangulo, no? Kung may pagkakataon ka, di ba, humarap ka sa Kongreso, humarap ka sa Senado, patunayan mo na wala ka talagang ginawa, patunayan mo na mali yung mga akusasyon sa'yo. Di ba? Sabi ni PBBM, take this as an opportunity. Di ba? Grab the opportunity na ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na magsalita, binibigyan ka ng pagkakataon na ipagsagalang mo yung sarili mo, di ba? O, wag na yung wife, ba? So yan mga kaibigan, di ba? Ang ganda ng payo, ang ganda ng advice na binibigay ni PBBM, di ba? Humarap ka, sagutin mo, and ipaliwanag mo yung sarili mo, no mga kaibigan? Yun ay isang napakalaking na pagkakataon na binibigay niya, di ba? Yun, okay? So kung meron kayong pero meron ako nakita rito mga kaibigan na okay, na gusto ko masahin, di ba? Ayan, sabi ni Imare, basa muna tayo ng mga komento. Pero bago tayo magbasa mga kaibigan, kung meron kayong mga karagdagang mga comment, no, na gusto nyo idagdag diyan, don't hesitate to mag-comment lamang po kayo diyan sa comment section sa baba, no mga kaibigan. At lahat naman yan ay binabasa natin pagka meron tayong mga pagkakataon, binabasa natin lahat ng komento na yan, no, mga kaibigan. Ang pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon nang sa ganon
Ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.